Kini nga gospel of the grace of God, mao ni ang nakasentro sa tuang pagtuo, mao ni ang object sa tuang pagtuo. If this is the object of our faith, kasiguro ta nga ang atong kaluwasan sigurado 100% na naman. Kahibalo ta nga si Kristo ang nihimo sa kaluwasan, dili kita ang nihimo sa kaluwasan. Kahibalo ta nga si Kristo ang nibayad sa atong makasalanan, pinagi sa iyang giula nga dugo, dili kita ang nibayad. Mo na nga, kung mo ni ang object sa imong pagtuo, the gospel of the grace of God, pasabot si Kristo, miula sa iyang dugo, namatay, gilubong, o nabanhaw siya, sigurado 100% ang imong kaluwasan, secured, sigurado, o gili angayang duha-duhaan. Kasi daw kasi impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Matthew chapter 24, verse number 6. Ako ang basahon din sa mga mata. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Ang Ginoo magapanalangin sa iyong pulong sa tisgutan ining kabuntagon the truth about wars and rumors of wars. Kini ato ang text, muna siya ang kini mga verses din sa Matthew chapter 24, belong siya sa church age period, because this passage talks about tribulation. So before sa tribulation, muna ang passage nga na belong sa church age period. So dili pa ang tribulation, church age period. Kani mga rumors of wars, belong siya sa church age period. That's why sa ato ang panahon, ato ni siyang ma-experience, and in fact dunay kahitabo nga World War I, no? World War II, o doon na pa yung mga wars yung maabot. Gitawag nila, isad na itong ingon nga Third World War. But wars fill the pages of history and today's headlines. Sa tuang history, sa tuang kalibutan, mao ni ang mga dili basta-basta nga mga panghitabo nga natala sa tuang history sa atong kalibutan. And in today's headlines, naagyapon siya, no, dili mawala. And in fact, doon napatay current wars kahitabo hangtod karon. So dunay war nga ongoing, no? World wars, cold wars, and civil wars, muna atong kadunggan. Yet Jesus told his disciples that before the end comes, sa dili pa mabot ang when the Bible say end, the end is not the end of the millennial kingdom. This is the end of the church age period and of the tribulation. Muna yang end, dili siya end of the world katong binhi sa after sa millennium. So lahi itong end of the world nga sa after sa millennium. Na gitawag end times nga na-address tribulation period, or end times sa gitawag og church age period, because it's dispensation dunay end times. Pero may end of the world, after na siya sa millennium, after sa millennial reign of Christ. That's 1,000 years ato makita diha. So ato makita din Jesus, or nakita nimo si Jesus Christ, iyang giingon iyang mga disciples nga before end comes, there would be
wars and rumors of wars. So he's speaking of the end of church age period or the tribulation period, because na ay mga mahitabo na to di. Munay gimen niya nga end. Dili siya end of the world. Now to makita din even though there are wars and rumors of wars, but the greatest battles are not only fought with guns and bombs. They are fought in the mind, the heart, and the spirit. From the battlefield of nations to the battlefield of the soul. War surrounds us because sin rules this fallen world. So dili nato ita dapat matingala nganong ang mga wars ay mga rumors of wars anong naamang gini siya, dili man na siya mawala. It is because ang kamatuoran din this world kining kalibutan nga ato ang gipuy-an gitawag sa fallen world, o ang nagdumala dinhi ang control dinhi ang kasalanan nga naa sa kinabuhi sa tao. Kung wa lang untay sala ang tao, wala yung aning nga gubot, But because tungod kay ang kalibutan gi-control o gidumalaan sa kasalanan, that is why yung ani ang ato ang kahimtang. However, amid the chaos, the Lord says sa ato ang passage ato makita din despite of the chaos, ang Ginoo nagsulti siya, see that ye be not troubled, in verse number 6. So yun sa diha, see that ye be not troubled. Siguraduha o tanawa nga dili ka mo dapat magkaguol. O kita nga mga magtotoo, anak sa Dios, by faith they became sons of God. So sa pinagisang pagtuo diha sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, nahimo kitang anak sa Dios. Muna ato ang pagka anak sa Ginoo, na atay espiritu sa Dios. The moment you believe the gospel, ang Holy Spirit misupuyo sa tuang kasing-kasing, mipuyo sa tuong kinabuhi, manayong sa Biblia, o gitawag kita nga mga anak sa Dios. Wala ta nahimong anak sa Dios tungod kay natay relihiyon. No, that's not because of religion. Not because even water baptism or unsa diyang bautismo sa gihimo sa relihiyon, dili mo na ipagkahimong anak sa Dios. Dili na mo ipamaagi aron ang tao mahimong anak sa Dios. The moment you believe the gospel, the Holy Spirit sealed, the Holy Spirit dwell in your hearts. O ingon ang Galatians, whereby we cry, Abba, Father. So muna ito ang kahimtang. Now, so yun sa Biblia, see that ye be not troubled or troubled. Why? Because every conflict, physical or spiritual, visible or invisible, is under God's control and points to His coming kingdom. So kini nga mga panghitabo sa kalibutan, wars, rumors of wars, o sana siya sa atong makita, although mahitabo siya, gakahitabo siya, ay di ka mo dapat magkabalaka, di ka mo dapat magkaguol. It is because God still in control. Atong makita din o kining tanang mga butangan ni points, so nasa gitumbok, points to His coming kingdom, kini siya. So mahitabo ni mga butangan ni tungod kay kini mo ni gipaabot sa mga tao, mo ni ang gusto nga klase sa kalibutan, mo ni ang gusto nga klase sa gobyerno, ang gusto sa mga tao kalinaw, ug maunay gustong ihatag sa maunay gustong himuon sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Although he's referring to his people, the Israelites people, pero apil ang tibuok kalibutan niya na. O kita nga mga believers, kita nga mga anak sa Ginoo, sa di pa na maabot na rapture. Kaya mahitabo ang tribulation period. Then there will be gitog second coming of Christ, the Armageddon. Ito makita din So aron i-set up niya ang iya nga kingdom. So kini nga mga panghitabo, wars, rumors of wars, nag-point na siya sa gitawag coming kingdom, kini ang iyang gitumbok niya. Now, let's look at the seven kinds of warfare that define our times and direct our faith. So dunay
pito ka mga butang atong nagpagtagad karon when it comes to wars, no, nin kabuntagon. So di ka magdugay, number one ato makita din karon mo ang gitawag og ang tao dili aware niini pero gikahitabo ni siya. Mga warfare nga ato ang makita sa ato ang panahon karon. Number one, doon ay gitawag og cognitive, okay, cognitive warfare. Cognitive warfare. Unsa nang cognitive warfare? Ato makita din the battle, this cognitive warfare speaks of, at makita, the battle of the mind or for the mind. Ang away din ang gubat din gubat ni siya sa huna-huna. Ug ato ni siyang makita in a biblical aspect. Ato makita din in the book of 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10 verse number 4 or verse number 3 to verse number 5. The Bible says, "For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds." Ito makita diha. Verse 5 siya. "Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ." Ito makita din ha. So there is a cognitive warfare. In other words, that is the battle for the mind. It is a battle of narrative. Actually, ato makita din the first battle ato makita starts inside the head, not on the field. So ang battleground sa tao naa sa panghuna-huna. That is why mao ni ang nitabo cognitive warfare. Ug kini nga statement or kini nga lingwahe karon, kini nga vocabulary sikat sa ato ang panahon karon in our modern time. Ato makita nila. Satan attacks through deception, fake of false ideas and worldly philosophies. The goal is to make people doubt God's truth. So the battle for the mind, ang may tabo din it is a mind setting, it is a mind warfare. Ito makita din nga madunggan nimo ang narrative sa Ginoo o ang yawa na sa iyang narrative. So for example karon sa atong panahon, ang pinaka well known sa atong panahon karon, example ini ito cognitive warfare. Communist China's narrative against the Philippines. This is a cognitive warfare nowadays sa atong panahon modern. Ang China gustong pildihon ang Pilipinas. Gusto silang mudaog. They wants to win without even firing a single shot of a bullet. Pwede lang dagon ang usa ka nasod nga di siya mogamit og isa lang ka bala, di na kinanglan. Unsa paagi cognitive warfare. Unsa ang battle karon? Narrative. China's narrative versus Philippine narrative. Unsay nahitabo sa ato ang nasod? Giatake ta sa mga insect. This is one of the principle ni Mao Zedong. Kinang gitawag og divide and conquer. Muna ilahang naratibo. Pildiho nila ang usa ka nasod through division. So ilang i-divide ang tao sa usa ka nasod para ang ilang agenda mapadayon sa usa ka nasod. Ang sinitabo sa atong nasod karon, we are divided. O dunay mga tao nga nagpagamit pud nining klase sa mga tao aron i-divide ang ato ang nasod, aron ang gitawag og self-interest sa China makuha nila ng ato ang teritoryo. Iniabot na kasi lang pa sa sila sa teritoryo. Manay ka daot ka ng mga tuhanan na. Nga naman, naa sila ilang agenda, naa sila ilang interest. Now, kung ngayon tagaron nga,
ang Amerikano na ba interest sa Pilipinas? Wa man ta kita nga ang Amerikano nangilog og atong isla diri. Untay wa man tay balita nga ang American country o American nation nanguha sila nasod diri sa Pilipinas. Wala. Ang naay interest diri sa tuang nasod ang insect. O karon, gisakyan sa uban nga mga Pilipino ang naratibo sa insect. Kasi nitabo sa tong nasod, we were divided. So, the narrative between this the communist China o sa ato ang nasod sa Pilipinas karon nagkasumpaki. The same sa nitabo sa mga tao nga ang naratibo sa Dios kamatuoran pero naaayawa na ay Satanas nga naghimo pud iyang naratibo. So there's a cognitive warfare nga nahitabo sa utok pa lang sa tao ha. Ingon si Pablo, gusto na itong makuha ang tao, gusto na itong madala ang kalag sa tao, there must be a casting down of imagination. Nga naman, muna ang battleground, the mind of the people, the mind of men, maoy sintro sa gubat. That is gitawag cognitive warfare. Kita, sa atos Pilipinas, daghan mga tao makahibaluan na nga gigamit din ng matuhanan sa insect. Ang pait. Mayon tadi ta gusto komunista nga nasod. Wala yung ganung love kayo ding matuhanan ng China. Komunista nang dako. Di ka kasabot ang klase sa mga tao. Gusto mga tag-demokrasya. Na anong love ang komunista? Nindot na pamalakad ang komunista sa imong panghuna-huna, nindot na pamalakad sa komunista. Ang pinaka makaluluoy nga tao sa komunista nga lugar, kining mga ordinaryo. Ang Dios nila katong ilang hari-hari. Gusto mi komunista kay pantay-pantay ang trato sa tao. Ay sa pantay-pantay. Nga Dios man ang pananaw sa mga tao anang mga naa sa posisyon. Sila man ang nindot o kinaboy kumpara sa mga ordinaryo uyamot nga tao. As may pantay-pantay din ha. Prinsipyo sa komunista, what is thine is mine. Communism, what is thine is mine. Ang Christianism, what is mine is thine. Mali kabaliktaran sa tuwa sa Christianity or Christianism o communism. Ang communism unsay imo ako Pero sa Kristiyanismo dili unsay ako imo. Muna ang prinsipyo. Muna mga naratibo nga dapat mga naratibo sa komunista nga di dapat di ato pasagdan. Mara nga kung kita di ta gusto nga mahimong under sa panggobyerno sa China, magtinarong ta sa ato kinabuhi, magtinarong ta sa ato ang mga prinsipyos kinabuhi nga naman daghang mga tao karon ana naging parot. Unsa nang parot? Ang sabot ka ng parot ba? Unsay isultis amo, maoy isultis sa parot. Wala siya laing malitok. Kung di siya tudloan sa yang amo, wala siya laing words nga masulti. So in other words, kining mga parot nga mga tao sa Pilipinas, ang ilahang naratibo unsay gistulti sa China. Ano yung naratibo nila? Iyon, girahon ta. Okay, na ba gira na hitabuhang na karon? Wa man na ginahitabo ang gira. Ano man dili ka afford ang insect o ang komunistang nasod nga China nga girahon ta nga naman. Mahimo silang kaaway sa tibok kalibutan. Kisa nga gustuan na agad. Ug mo'y ka ilang isakripisyo ang ilahang pagka-asinso. Asinso man kuno sila. Asinsado naman sila. Ilang isakripisyo ng ilang asinso tungod lang ni anang ilang ambisyon. Magkunahuna sila og kinahanglan ilang i-double check ang ilang mindset. Pero ang ilang punto din is gusto nilang pildihon ang usa ka nasod through cognitive warfare. Sa naratibo lang, sa nahuna lang. Pildiho na to yung mga tuhanan ni pinagi sa to ang mga naratibo nga gipa-promote. Pwede nila nga buhaton. Gamito ng ilang salapi, pag-influensya. Na in fact, atong nilabay pang mga bulan, nanay na ilhan diri nga sa ka company,
katong Infinitus man siguro to nga ang ilahang ang nag-support sa ilaha, ang nag-fund sa ilaha, Communist China. Naa sila yung mga trolls gipangbutang sa mga kita mo ng mga tao nga ana sa Facebook, sa online nga matag buluhaton, matag promote sa gobyerno, makakita ka og mga emoticons nga nagkatawa, mga nindot tayong gipanghimo sa gobyerno, pero makikita ka anong naay mga nagkatawa. Those are trolls, mga paid trolls na sila, mga bayaran. Wala na klaro way mukha, walay dagway ipakita, walay usahay ang profile anak. Nga naman kinsa man sila mga bayaran. According sa maunga gituwag og sa hitabo atong milabay nga investigation, ang usa ka tawo pwede siyang makahimo og account sa Facebook pananitan. Maghimo siya account 500 ka account. O niya pwede na nang i-guide sa through algorithm. Pag naay post ang government, na siya automatic response. Pag bugal-bugal sa panggobyerno. Unsa na mga naratibo na sa mga komunista. Ipakita nila nga daghan kayo daghan kayong mga katawa nga react sa Facebook post. Makita diha tinagana tinuod, pero tingala ka magpatawag og rally way tao umuto nga ano ma mga fake accounts. Isa lang ka tao naghimo og accounts 500 ka accounts, automatic pag naay post mo react siya og pagbugal-bugal sa post sa gobyerno. These are mga gitog paid trolls, mga narratives nga diin gitawag na itong cognitive warfare. Pwede nila nga ang tao, ang ordinaryong Pilipino, ang ordinaryong tao, pwede nilang ma-influensyahan. Tanawa na, ang gobyerno, gikatawan na sa ilang mga post. Ang mga reaction, puros katawa. Those are narratives, those are cognitive warfare. O ignorante ka nga tao, sa dagan, sa gitawag, o naratibo karon sa kalibutan, madala ka aning klase sa mga tao. Pero if you are well aware ka, kabalo ka sa dagang sa social media, dili kadali makuha diya ang klase sa mga naratibo. So mo ni siya ang gitawag cognitive warfare. Sikat sa ato ang panahon karon. Pwede nilang dagon pildihon ang usa ka nasod sa kuan lang, sa naratibo lang, sa mga gitawag ideas lang o sa ilang mga prinsipyo o sa ilang mga ilang naratibo nga ilang gipa kaila o diha nato makitang ikaduha gigamit nila ang number 2 diri doon tayo gitawag cyber warfare. So kining ilang cognitive warfare gigamit nila ang cyber. Ang say cyber. When we say cyber warfare, the battle in the digital realm. So before din sa nining mga gitawag og cyber warfare, under sa ato ang gitawag cognitive warfare, ang atong paghimo is guard your mind, feed it with scripture, not the world's lies. When you win the war in your mind, you can stand firm in your faith. So in this passage ato makita din nga kinahanglan nato nga i-guard ang ato ang mga panghuna-huna. No? Scripture. Kining himo sa usa ka tawo, wala ba scripture nga na violate nini? Wala ba scripture nga na supak nini? So kanunay na to budang scripture. Kining komento sa usa ka tawo, wala ba scripture nga na tapakan? Kining statement ining tawhanan ni nga wala ba scripture nga na violate? So munay dapat ato ang response. So number 2, cyber warfare. So dito aning kaduhang cyber warfare. Ang saning cyber warfare? This is the battle in the digital
realm. So, sa gubat nga naa sa digital. Digital nga klase sa gubat. Cyber. When we say cyber, speaks of airwaves. So, we are talking about air. Ephesians chapter 2, naigsulti sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse number 2. Yun there sa Bible. Where in time past, ye walk according to the course of the world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. So, ito makita din ha, nasa isulti, prince of the power of the air. So, digital or cyber warfare, guys, got this siya o digital world, cyberspace. In our modern age, the airwaves and screens have become weapons. Kini atong mga gamit, kining mga devices na to, phones, laptops, mga computer na to, manay mga digital nga gamit. Ang gamit din na airwaves, natay mga signals kawanangan, naay mga situgana, naay mga satellite nagagamit. So airwaves, through airwaves. Kinsa ang prince o nagitawag prince of the power of the air, wa may lain ang demonyo man. Kaning ang king ang giharian sa demonyo kining kawanangan naa sa diha. Itawag siya prince of the power of the air, yun sa Bible. So digital world, cyberspace, kontrolado sa demonyo. Kining computer, kining cyberspace, anong actually kontrolado na sa demonyo na, mga demonic entities ang nadinhi. Pero anong nagamit bisag unsa nang sa kalibutan, gi-allow sa Ginoo na pwede naman ang magamit. Kung imo nang gamiton sa kadautan, magamit sa kadautan. Pero kung imo ang ipilion gamiton sa maayo, magamit po siya sa maayo. Tanan ring butang sa kalibutan, pwedeng gamiton sa dautan. Pero ang atong hisgutan din is, kinsa ang prince of the air, prince of the power, or gitawag power of the air. O may lain ang demonyo man. So, the devil spreads fear, division, and corruption through technology and media. So, both media entity o kining mga technology karon gigamit na sa demonyo. I don't know, wala ko'y data kung pila ang percentage nga mga programs, videos online nga nag-promote sa mga dili maayong nga binuhatan. Pila lang kaya ang nag-promote sa gitawag og kamatuoran diya sa social media, YouTube, Facebook, sa panauban TikTok, sa panauban diya nga mga social media accounts at makita din ha. I don't know pila lang ka percentage, pila ang percentage nga nag-promote og kamatuoran. Nga mga social media platform nga imong makita. Most of the time ang naa dinha puros kadautan, puros walay moralidad, puros immoral ang naa diha. Wickedness, immorality, rampant diha sa social media. Kung buti mo naon-naon. Pero bisan tuod og gigamit sa demonyo, pero pwede na itong magamit, pwede itong gamiton diha sa gitawag og pagpakailap sa kamatuoran. So, ang buto sa buti ni kabuntagon karon, all things ay mong makita sa social media, ang gusto sa Ginoo nga be discerning. O dapat ka nga doon na kay attitude ba nga dapat doon na kay discernment na kanang imong gituuhan, imong ginasunod sa social media, wala ba na nag-promote og mga bakak nga mga butang. Because not everything online is true and pure. Dili mo na pwedeng gisulti ni kuan, gibalita ni kuan, dili pwede. Di ka pwedeng musalig anong matawaran na ano man.
ang cyberspace, ang nag-influensya diha ang demonyo. Klaro sa Biblia, kaya sa may prinsipis kahanginan. Ang yawa, ang demonyo. Unsa ang internet, unsa ang cyberspace, unsa ang airwaves. Gamit lang na sa mga information nga magnas kahanginan. So yun ang katorang tower dito. Pero imong cellphone mo connect diha sa tower. Asa na kahanginan. So ang media, diba, kwento sa una sa mga radio station, ang inyong higalas kahanginan. Asa gamit kahanginan. Okay, sa prinsipyo diha, demonyo. Wala nga ang influensya sa demonyo sa cyberspace, gamit ang airwaves at makita din ha. Muna ang weapon sa demonyo. Muna ang ginagamit aron i-influensya niya ang tao. That is why kita nga mga magtotoo careful ta, dapat doon tayo ito discerning spirit na kanang atong gitanaw sa mga social media, tinuod ba nagdili? Kay halos diya, mamingon ko, 99% sa social media, walay tinuod. I'm talking sa tibuok data sa kalibutan ha. Pila may percentage diya. Mga nga ito makita din dili tanan nga naa sa social media o sa online, tinuod o pure siya. Ang atong himuon, we have devices. So use your devices for the gospel, not gossip. For light, not darkness. For truth, not lies. Ang ato himuon din karon, even though influensyado sa demonyo ang social media, influensyado sa demonyo ang cyberspace, doon na tayo gitong cyber warfare karon. Atong gamiton ang ato ang mga devices for the gospel. Dili aron sa gossip. Dili para sa ngit-ngit kundi sa kahayag. Dili para sa mga bakak, kundi para sa kamatuoran. Kaya balita kinsay nagkontrol sa space, kinsay nagkontrol sa kahanginan. Ang demonyo po na Asya diha, gitawag si prinsipes kahanginan. So we have to be careful sa tuang mga gitawag pag atong gipang tanaw or atong gipang subscribe ga mga puro na diha mga istorya wag kita kay balo sa tinuod din na. Wag ta kay balo bisag ka ng mga tabang-tabang, wag ta kay balo ang gigipanggamit ng mga tao para musikat ng ang ilang mga video online. Hatag-hatag ta, tabang-tabang ta, i-video na to, umusikat ni. Wag ta kay balo, tinuod nang gipanghimuan ng mga tawanan na. Kay daghan kayo karon muna ito nila for content purposes. Para lang diha. Kay ang tao dali man kay ilaron. Ang tao dali kay manipulahon. That is why, ang ikinanglan to, dapat doon na tayo discerning spirit. Inood kaya na Kaparte naghanang mga bakakon sa social media. Sapagkat tinuod lang. Not just in general aspect, even sa mga gituwag og religious aspect sa social media. Dili tanan nagtudlo diya sa Biblia sa social media, dili tanan ang naka-post diya online tinuod or kamatuoran ang gitudlo sa tao. That is why we have to be discerning. Number 3, ato makita din doon na tayo gitawag og cultural warfare. Culture now was against Christianity. Kung atong tanaan, that is why ang Bible, come out from among them and be ye separate. Mga sulti sa Biblia. Because there are a lot of cultures nga against sa gitog Christianity. Society is trying to redefine truth, family, and morality. Evil is celebrated, holiness is mocked. Pasabot na ko. The other day, karon celebration man ron sa gitawag nila og undas o gitawag nila
kalag-kalag, sa Bisaya kalag-kalag. Before sa kalag-kalag, actually kana sila connected na sila sa usa ka celebration nga gitawag ilag Halloween. Gitawag sig Hallows Eve, but pasabot Esperas manang Hallows Eve, Esperas ta sa maong celebration. So connected siya, ang celebration connected siya sa Halloween. Unsa ang celebration sa Halloween? Pag-celebrate sa mga monster, pag-celebrate sa mga evil sa mga spirits, celebration sa mga patay, celebration siya sa mga butang na naas kangit-ngit. Tanawa ang kalibutan, gi-celebrate nga ingon anak nga mga butang. Mga monster, ang tao mag-costume-costume o di Dracula, kamatayan, si kamatayan, o katong night quit, naay mga witches, mga manananggal, daghan kay mga customary nga ang gitawag gipicture dili ang pagkabalaan sa Dios kundi dili ang mga taong na kangit-ngit o kanyo imagine ana asa mga kita niya na maingon sa Biblia 2 Corinthians chapter 6 verse number 14 to 17 dili kita dapat makig-equaliyok or in other word di ta pwedeng makighiusa kung sa ilang mga practice des kalibutan dili nato pwedeng sundon man ayon sa 17 be separate pag palayo kamo dia gawas kamo din ano man that is the truth. Pwede ba gud ang mga demonic entities pwede ba gud nga ang mga demonyo magpostura sa demonyo i-celebrate sa mga Kristohanon kanya imagine yan ang klase sa celebration pero gi-promote sa kalibutan gi-promote sa mga tao gi-promote sa mga religious group. Manang di dapat dili siya mo na mga cultural warfare. Kultura na mo gud namo ni gud. Ko namo naman ni among kultura gyud. Dili pwede ingon ana. Tungod ba kay kultura rin mo na onya. Bisag agyon sa Biblia. Ato na lang yung i-adapt. Mga fiestas diri sa tuang nasod, daghan kay mga fiesta diri nga masikat. Diri sa Davao na ito Kadayawan. Sa Cebu doon ay gitawag og sinulog sa ning ati-atihan sa Iloilo man siya ning ati-atihan asa dapit na. Basta daghan every big cities na yung mga celebration nga gitawag ilag mga amo naman ni among kultura ni. Kana mga kultura wala na nakaagyan sa pulong sa Ginoo. Kanya imagine nga nga ang kasagaran diri nga mga culture nga naa sa tuang gitawag sa tuang palibot. This is the battle for values, no? Muni ang mga values sa tao sa ilang mga kultura. Pasabot yan may imong namatan, nga imong kultura, imo na lang yun ng sundon hangtod sa imong kinabuhi nga bisag kahibalot kang against siya sa kabubutos Ginoo, against siya sa pulong sa Ginoo, amo ra gyud po imong nga daghang kultura. Halad-halad og puting manok diya sa bato. Halad-halad puting manok diya sa balete. Mga kultura. Kanya imagine ana mga superstitious belief. Yan sa Biblia, ang culture dili dapat mulabang or ato na yung tawgon tradisyon. Kaya yung kultura o tradisyon, di na siya pwede mulamang sa unsay gisulti sa Biblia. Na mo niyang atong parameter sa atong kinabuhi, di ta dapat mugubiyan sa unsay gisulti sa Biblia tungod kay naay gisulti or naay gibilin atong mga katigulangan nga pagtulunan o sa ito gana nga mga tradisyon bisag wa na naka-align sa pulong sa Ginoo. Don't conform to the culture. Stand for Christ even if you stand alone. The world changes, but God's word never does. Ang atoa din kining customary sa tao, tradisyon sa tao, pwede nang magkausab.
Along the way, at makita diha, pwede nang magkausap. Pero ang pulong sa Ginoo, hindi pwede nang magkausap. Magpabilin siyang pulong sa Dios. At makita diha, number 4. Doon tayo cognitive warfare, cyber warfare, cultural warfare. Di number 4, at makita din doon tayo gitawag og civil warfare. Civil warfare. At makita din this is, at makita, the battle within nations. So doon tayo salida sa una, civil war. Gitawag salida sa mga karton sa una, pero gimuan og mga tao na gyud, civil war. At makita din Jesus said, nation shall rise against nation. In our text, makita naman na, back to our text. Matthew chapter 24, verse number 7. For nation shall rise against nation. In verse number 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Tungod kay naghinubra ang pagidautan sa tao, ang paghigugma sa mga tao, anam o kabugnaw. Makita naman na even in social media karon na po ba'y gugma aning matuhanan kanang mga tao nagkomento diha sa nagkomento sa social media. Wow, di ka kita gugma aning matuhanan. Ang ano ni matuhanan prophecy fulfilled. Kining gitawag sa verse number 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Tama makomento social media. Wa kay makitang asa man gugma diha. Muna yung mga tuhan na prophecy fulfilled. Sa mga kanasuran, tanawa sa mga kanasuran. Kung sa ito makita, sa ito ang nasod, sa ito makita, we see hatred, rebellion. Sa bang mga nasod, selfishness, lawlessness, tearing nations apart. Kining mga butangan kung magpabilin ta sa hatred, magpabilin ta sa rebellion, magpabilin ta sa pagka-selfish, magpabilin ng itong lawlessness, ay muna siya ang mag-tear apart sa usa ka nasod o sa mga nasod mismo. Anong na yung mga itabo? Anong na ikagubot niya sa tuwa ang West Philippine Sea? Tungod kaya na yung mga nasod ni selfish. Bisag dato na sila. Gusto pa niya ilugan. Saan kita, gamay kita nga nasod. Diha nang buhi ang atong mga Philippine fisher folks. Masagi panghimo. Ginidaan panguhag isda. Masa nang klase sa mga tao? Selfish. Muna na ito po din sa, muna na ito po din muna doon ay gubot. Doon ay mahitabo sa yung gubat. Tut kay ang mga nasod, ang leader mismo, selfish. Klase sa mga tao ni. Muna lisod kayo kung muna mudaghan nga klase sa mga batasan sa mga tao. Muna yung sa ato makita di. These are not just political problems. They are spiritual symptoms. Actually, kining kakahitabo karon, civil warfare, nation shall rise against nation. Dili na siya political problem. Ang problema na spiritual symptoms na siya. Spiritual problems na siya. Kung ang tao lang, ang mga leader lang unta nga nagdumala sa kanasod, mga tarong ng unta, doon ay giilang Dios kinabuhi, ato lang makita, ato makita ning matuhanan kanang atong kalaban nga nasod. Matawag itong kalaban nga nasod, wa man Ginoo nga naman, komunista man dako. Usa to pag-expect niya anindot ang iyang treatment sa iyang kauban ng nasod, silingang mga nasod. Nga naman, man Dios ang giila. Pero yung sa ato sa Biblia, kung naalong tayo Ginoo ng mga klase sa mga tao, kay balong ta sila nga gamay kini nga nasod at manunon nga nasod, kitabangawnon nga nasod. Di ang tayo abusuhan. Kita ginaabusuhan ta pag ayaw nga naman. Mabuli-buli raman atong nasod, kigamay raman atong nasod. Pero kung naalang unta na sila, naalang ta na Dios nang nagdumala diha, dili unta na yung ana ang dagan sa ilahang
ang ilang treatment sa ato ang nga nasod karon. Mo man gyapon na bisag asa ta napitan ini nga klase sa aspeto politika man na o sa mana kanasod o sa lang kanasod sa ato ang nasod lang. Kung naalang tayo Diyos ng mga tao na even sa social media, kung naalang tayo mga Diyos, anay nga Diyos ha, dili itong ilang anak sa Diyos, para itong espesuhan, dili na siya, ang anay nga Diyos kanang naghimo sa langit o sa yuta, kanang creator, manang creator, the God in heaven, ito mga kita diha. Kung naalang tanas kinabuhi sa tao o ang tao doon ay kahadlok diha sa tinudaray nga Dios, dili ni mahitabo nga nagubot sa tuang sa manang noise kining gitawag og mga komento nga di maayo, mga statement manggawas baba nga di maayo sa atong mga leaders, di na siya mahitabo kung naalang ay kahadlok sa Ginoo ning matuhanan. Pero mo na siya tungod sa selfishness, lawlessness, rebellion, hatred, mo na siya ang mag-torn apart sa kanasod. Ang ato dun as a believer, as a Bible-believing Christian, be a peacemaker in a divided world. While the world fights for power, we fight for souls. So ang kalibutan, ang mga nasod, nag-away tungod sa power. Siya gusto kong ilon nga, tamigin ang bantugan nga nasod. Maman ang gusto sa China, sila ang gustong bang ilon sa tibok kalibutan nga sila ang super power sa kalibutan. Manang gusto nilang labuan ang Amerika. Tungod ang klase sa gituwag og batasan. Pati ubang nasod maangin. Tungod ang klase sa gituwag og anang desire sa ilaha bang sila ilhon nga grabe kabantugan. While sila nag-ilog sa kitawag gahom, kita ang ato adiri nakig-away ta para sa kalag sa tao. Number 5, doon ay gitawag og cosmic warfare. What does it mean? So, makita din cosmic warfare. This is the battle in the heavenlies. Away ni siya sa kawanangan. Ephesians chapter 6, verse number 12. Battle in the heavenlies. The Bible says, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So, ito makita din, the battle in the heavenlies. Behind every physical war is a spiritual one. So sa likod sa gitawag og sa physical nga war, physical nga gubat, dunay gitawag natong spiritual nga gubat. So there are unseen forces, angels and demons battling over nations, churches and families. Kung tagaan ta naging sa ubang mga kapastoran, kung tagaan ta sa Ginoo og mata nga makita sa gitawag og unseen world, sa spiritual world, di siguro na ito ma-imagine kung unsa ang gubat nga ilahang giagian karon, unsa mga gubat ilahang pakikawayan. There is gitwag ongoing spiritual battle sa spiritual world. Awitan nang doon na tayo mga gitawag og mga sa ato madunggan sa una natay guardian angel. Yung mga guardian angel yung gitawag, mo yung nag-protect sa mga tao, especially sa mga Kristohanon, no? Na yung mga tao, ang kita nga mga Kristohanon, natin protector. We are protected sa blood of Christ. We are protected sa itong angels of God, no? Sila ang mga protector. Ang ilang trabaho is to protect sa mga katauhan gikan ining mga evil forces, mga demons ito makita dito. So wala nga kung imong tan-awon ang spiritual world, kung tagaan kay gayon siguro makita sa evil world, grabe na siguro ang naghahitabo, no? Sa tuang palibot. Pero wala tayo kabangkagan ana tungod kay nato na makita. Pero sa atong gibasa diri, for we wrestle not against
flesh and blood. Ang atong pakig-away dili flesh and blood, but against principalities in high places. Ang mga atong pakig-away, kanyo imagine ana. Wa kakita yan nakig-away na dito. Ang walay mga angel being. Ito makita din ha. Abot lang sa atuang kinabuhi. Pero salamat nga we have weapons. We have gitawag magamit na ito nga mga hinagiban. For example, kita nga magkristohanon, ang atong real nga enemy is not people but principalities in high places. Yan siya. Fight back with prayer, faith, and the Word of God. Mo nga atong hinagiban. Word of God, pag-ampo o pagtuo. Kanara atong hinagiban, walay lain. Ang Word of God, even si Jesus Christ, when He was tempted by the devil, He was tempted by Satan. Iyon sa iyang hinagiban. Iyon si Kristo. It is written. Walay lain atong hinagiban. Ingon, mo ni ang gisulti sa pulong sa Ginoo. It is written. Wala na nang mo na gibalita, mo na gisulti ni kuan, mo na gisulti sa Biblia. Mo ay gisulti sa Biblia. Muna sa ato ang pakig-away sa gitawag og mga demonic entities, mga principalities in high places, walay lain. The Word of God is written. Pagtuo na to og ang ato ang pag-ampo diha sa Ginoo nga makita din ha. So daghan tag makita mga itong cosmic warfare, the heavenly or battle in the heavenlies. Number 6 ato makita din Hello, Kristohanon gyapon siya. Kining cosmic warfare is all about sa atong Christian life, but natay ito Christian warfare. Now ato makita din Christian warfare is the battle for faithfulness. Kini nga to ang away, gubat sa gitog Kristohanon o Kristohanong gubat siya sa pagka matinumanon, masinugtanon sa Ginoo. 1 Timothy chapter 6 verse number 12. 1 Timothy chapter 6, okay, verse number 12. The Bible says, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Ang sasulti sa Biblia, faith or fight the good fight of faith. So ato makita din every believer is a soldier of Christ. We wrestle daily against sin, self, and Satan. The armor of God is our only defense. Atong gisulti niya, ang atong armor mo nang gisulti sa Ephesians kaniya, put on the whole armor of God. Naay tay mga armor nga pwedeng ato ang himuong depensa. Sana niya na ang pulong sa Ginoo, ang kaluwasan nato ato makita diha og ang gitawag og ang pag-ampo atong pagtuo diha mo na ato ang depensa. Ngayon sa Biblia, ang ato diri is stay faithful to Christ. Victory is not in fighting harder but in surrendering deeper to the will of God. Ang ato din hindi ta pwede mo daog bisan pag muaway ta nga grabe nga pag-away dili ud ana. Ang atong kadaugan if we surrender deeper to the will of God. Dili diha sa pakig-away nga grabe ang pakig-away. No. We can win. Especially sa pag-ampo na to. O doon sa pulong sa Ginoo, ano man. Kung dili man gud ta naka-built in ang Word of God sa tuang kinabuhi. Asa ano to pagdepensa nga naa na sa Biblia na pwede tang mapildi sa mga false teaching, sa mga false teachers nga nag-promote og false teaching, pwede tang mapildi diha. But if kita nakagamot ang pulong sa Dios sa tuang kinabuhi, dili kadali-daling pukanon sa imong doktrina o sa imong pagtulunan. Bakit kadaghan mag-claim na Kristohanon me? Pag naipista mo mamista. Ano yung imagine ang klase sa pagkakristohanon? Is that muna siya.
Kung di man gani ka kabarog sa imong Kristohanon kay wa kay klaron doktrina o way doktrina nga natudlo sa imo ha. Unsaon nimo pag-convert ng usa ka tao? Mo man pugay kaluwasan nga insakto. Di unsaon nimo pag ingon nga amo ni ang kaluwasan si tinuod ni siya tinuo ang kaluwasan dili sa imong binuhatan. So wadyo kay mahimo nga ika-presentar nga kaluwasan ikaw mismo way kaluwasan nga nabatunan. Nanang dali ra kayong i-compromise kay una-una wa kay kaluwasan nga nabatunan. Pero kung sigurado ka sa imong kaluwasan, sigurado ka nga muna ang tinud-anan, mo nga kaluwasan imong gibarugan, sigurado ka 100% luwas ka. Bisan pag unsa pa ng mga i-promote sa kalibutan, hindi ka dali nga makakompromise ka naman. Kay balo man ka luwas ka. Ang espiritu mo sa Dios mo siya. Mosulti ang espiritu sa Dios, ayaw na. Ayaw o compromise niya na. Mas maayaw nga mo barug kas ka matuoran kaysa mo compromise ka. Ay patinaghanang nagpaila-ilang Kristohanon may. Pero mag-compromise sa dagan sa kinabuhi. Manang ato makita din ang kadaugan na to, ingon nga Kristohanon, dili sa pakig-away nga grabe niya nga grabe gyud pakig-away. Dili yun na nga. Kung dili ang pagsumitar sa atong kagalingon dias kaubuton sa Dios o sa atong mga pag-ampo sa Ginoo o mismo dapat saturated ang imong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Napuno ba ang imong kasing-kasing sa pulong sa Dios? Kaya bisag unsay i-target sa mga false teachers kay mga pagtulunan nga mini at dili kadali nga mo ni tinuod ni dili kadali mayon ana. Na naman kay balo man kas imong doktrina ang imong gibarugan. Number 7. Kung kita din Kaya gitawag og coming warfare. Now, unsa yung coming warfare? Ato makita sa Bible when I say coming warfare, this is the final battle sa ikan sa church age, dito sa church age period up to sa tribulation period. So when I say coming final battle is the battle of the Armageddon. So, sa dispensation of the grace of God, including sa tribulation period. I'm not saying nga a final battle nga apil ang sa pagkatapos sa millennium. Tungod kay na ay battle nga may tabo sa Armageddon, na po'y battle nga may tabo sa after sa millennium. And ang Biblia nagsulti din kanon na yung balik-balik Gog and Magog, Gog and Magog, Gog and Magog. Now actually kung imong tan-awon ang first Gog and Magog, kining Armageddon. And then ay Gog and Magog na po after sa millennium. Murag ang iyang kuan ba naging part 1 and part 2. So pero ang pinakakuan dia is there will be ang pasabot ako during sa Armageddon, no? Nations will unite against Christ. So kung imong tan-awon karon natay gitawag og United Nations. Kining United Nations muni ang kaaway si Ginoo sa umabot. Wala na may lain nga mga nasod nga nag-unite karon. Umpisa na kung imong basahon ang Psalms chapter 2. Mabasa nimo dito tanang sa gitawag Psalms chapter 2. This is a prophetic na kining mga tao di ay sa umaabot nga panahon mag-unite ang mga nasod, mag-usa sila aron ipabagsak nila ang umaabot nga hari. Unang tanawon din yan siya diha. In verse number 1, Psalms chapter 2 verse number 1, why do the heathen rage and the people imagine in a vain thing? Isa, the kings of the earth, kings, ang mga hari sa kalibutan, siya, the kings of the earth, set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, let us break their bands asunder and cast away their cords from us. Kano saan may tabo? I believe may tabo na siya during sa Armageddon. The nations will unite against Christ, but He will return as the King of Kings. Ay makita diha aron iyang i-set up ang iyang gitawag kingdom. Then after anong 1,000 years, another hapon nga battle na tumagita diha. It's called
Gog and Magog, sa Biblia, will be crushed forever by divine power or divine fire. The last war belongs to the Lord. Every battle on earth ends in the victory of Christ, and eternal peace will come only when the Prince of Peace reigns. So, dili sa tuwa ang gitawag og dispensation, pero tindagan ang giagian ng mga gubat, tindagan ang giagian gubat. Pero ang pinakanindot nga dispensation, ay makita kining millennial kingdom, walay gubat din may tabo. After nga i-set up ni Kristo kining iyang kingdom, the millennial kingdom of Christ, in the span of 1,000-year reign of Christ, walay gubat nga may tabo, walay nasod nga makiga gubat di kang Kristo wala. Until nga ang yawa buhian sa katapusan. In a little season, buhian si Satanas. Iyang influencer mo na po itong Magog at makita din na. So, sa katapusan din at makita, from the mind to the media, from nations to the heavens, wars and rumors of wars remind us that this world is not our home. Kining atong nadunggan karon nga mga gubat, mga humihong nga gubat, nag-remind kanato nga kining kalibutan ni dili ni siya moy ato ang gitawag og puloy-anan. Dili ni siya moy ato ang gitawag og eternal nga destination. Kining kalibutan ni temporary ni. O dili ta dapat diri mawili nga moy gikawilihan sa kinagang mga tao karon. Kita nga mga magtotoo, there is no need to fear. Bisan pag nga anay mga gubat, kaning rumors of wars, although dili basta-basta ng gubat. Kung ay gubat, apektado gyapon ta. Bisan pag magtotoo ta. Pero muna itong hinumduman, dili ni siya mo ito ang Pinoy-anan kining kalibutanan eh. Ta dapat mawili aning mga butang sa kalibutan naman. This is not our eternal abode. This is not our eternal home. Ang ato ang Pinoy-anan, ang langit ngayon sa Dios. No, though battles rage, God is still on the throne. Though kingdom fall, Christ's kingdom will stand forever. Though the world wars without, peace can reign within through Jesus Christ. So when you see wars and rumors of wars, don't be troubled. Look up, ikaw sa Biblia, for your redemption draweth nigh. Muna sa Biblia, kung kining nga pahitabo, maabot na siya, or nakahitabo naman sa tuwang palibot, nakadungog at mga gubat, ikaw sa Biblia, tutok dito sa langit, dito tanaw sa langit, nga naman, kay duol na ang redemption sa imuhang. Tanaw to sa gitawag og Luke chapter 21. Pusang ni bersikulo at tagad. Luke chapter 21:28. So sa Biblia dito. He is talking, masumpay ni siya sa gitawag og passage sa Matthew chapter 24. Luke chapter 21 verse number 28. Yung sa Biblia diya says, and when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, yung sa Biblia, for your redemption draweth nigh. But pasabot, ang redemption or ang ato nga mga magtotoo sa mga Bible-believing Christian na nabuhi diri sa church age period, our redemption draweth nigh. But pasabot, the rapture is draweth nigh. Doon na ang gitawag pagsakgaw sa ginastong kinabuhi. The battle is the Lord's and the victory is ours through Christ. Ang gubat iya sa Dios, ang kadaugan alang kana para na sa tua diha pinagi kang Kristo Jesus. So umabot pa ni mga butangon ni kining nga mga panghitabo wars, rumors of wars. Ang dapat atong siguraduhon nga ang tao o kita mismo sigurado ta 100% nga the gospel of Christ, no? Kini nga gospel of the grace of God, mao ni ang nakasentro sa tuang pagtuo, mao ni ang object sa tuang pagtuo. If this is the object of our faith, doon na makasiguro ta nga ang atong kaluwasan sigurado 100% nga naman
Si kahibalutan nga si Kristo ang nihimo sa kaluwasan, dili kita ang nihimo sa kaluwasan. Kahibalutan nga si Kristo ang nibayad sa atong mga kasalanan, pinagi sa iyang giula nga dugo. Dili kita ang nibayad. Mo na nga, kung mo ni ang object sa imong pagtuo, the gospel of the grace of God, do pasabot si Kristo miula sa iyang dugo, namatay, gilubong, ug nabanhaw siya, sigurado 100% ang imong kaluwasan, secured, sigurado, o dili angayang duha-duhaan.